Isang basbas sa harap ng dambana, ngunit sumpa ang aking natanggap. Sa araw ng binyag ng aking anak, natuklasan ko ang pinakamabigat na katotohanan. Ang asawa ko at ang aking matalik na kaibigan ay nagtatawanan sa dilim ng pagtataksil. Mateo, Mara, ibinigay ko ang lahat, pero kinuha niyo pati ang aking danggal. Itatayo ko ang aking sarili mula sa abo ng inyong panlilinlang. Sino ang huling tatawa? Konting tiis na lang, Mara. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Amihan sa mga dokumentong iyon, wala na siyang magagawa. Sa iyo na ang lahat, ang kumpanya, ang bahay, at syempre, ako. Ang boses na iyon ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa aking pandinig. Ito ang boses ni Mateo, ang lalaking pinangakuan ko ng aking buhay sa harap ng dambana. Ngunit ang mas masakit ay ang malambing na tawa na sumunod dito. Ang tawa ni Mara, ang babaeng itinuring kong higit pa sa isang kapatid. Narito kami sa loob ng tahimik at malamig na silid ng sakristya. Ilang minuto bago simulan ang binyag ng aming anak na si Nathan. Ang bango ng kamangyan at ang amoy ng mga sariwang bulaklak sa simbahan ay biglang napalitan ng lansa ng pantataksil. Sa aking mga kamay, mahigpit kong hawak ang puting damit na isusuot ni Nathan, isang simbolo ng kalinisan at bagong simula. Pinagpuyatan ko ang pagbuburda sa mga gilid nito. Bawat tahi ay puno ng pagmamahal at pangarap para sa aming pamilya. Ngunit sa isang iglap, ang tilang iyon ay tila naging napakabigat, tila isang 100 kilong bakal na nagpapanginig sa aking mga braso. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng aking puso. You're so bad, Mateo. Paano kung mahalata niya? Alam mo namang masyadong madamdamin ang asawa mo pagdating sa pamilya. Wika ni Mara sa tonong tila ng uuyam. Nararamdaman ko ang kanyang ngiti kahit hindi ko siya nakikita. Ang imahe ng kanyang mukha na laging nakasuot ng maskara ng pag-aalala tuwing ako ay may problema, ay biglang nagbago sa aking isipan. Siya ay isang lobo na nagbihis tupa sa loob ng aking sariling tahanan. Amihan is naive, Mara. Masyado siyang naniwala sa fairy tale nating dalawa. Hayaan mo siya. Ngayong araw ay isa-celebrate natin ang binyag ni Nathan. Pero bukas, magsisimula na ang pagguho ng mundo niya. Tugon ni Mateo na may kasamang malamig na determinasyon. Ang aking hininga ay tila napako sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa silid na yon at saktan silang dalawa. Ngunit ang aking mga paa ay tila naging bahagi na ng malamig na sahig na bato. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang mabigat at masakit na pag-atake sa loob ng aking dibdib, na tila may isang malaking kamay na pilit itong pinipiga hanggang sa wala ng matirang buhay. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit kong hindi pinalalabas. Hindi rito, hindi ngayon. Dahan-dahan, dinala ko ang aking kamay sa aking bibig upang pigilin ang anumang tunog ng paghikbi na maaaring kumawala. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig sa tindi ng puot at pait. Sa labas ng silid, naririnig ko ang marahang tugtog ng organo ng simbahan, ang masayang boses ng mga kamag-anak at ang inosenteng iyak ni Nathan na karga-karga ni Doña Aurora. Ang lahat ng kagalakang iyon ay tila isang malaking insulto sa akin. Nang bumukas ang pinto ng saklistiya, mabilis akong sumandal sa pader at nagkubli sa dilim ng pasilyo. Lumabas silang dalawa, si Mateo na inaayos ang kanyang mamahaling barong at si Mara na masayang inaayos ang kanyang buhok. Wala silang bakas ng guilt, walang bakas ng pagsisisi. Tila ba ang pagwasak sa aking buhay ay isang normal na bahagi lamang ng kanilang araw. Naglakad ako patungo sa kinaroroonan ng aking anak. Bit-bit ang puting damit na ngayon ay tila isang basahan na lamang sa aking paningin. Nang makita ako ni Mateo,
Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang haplos, na dati ay nagbibigay sa akin ng init at seguridad, ay tila naging isang malamig na uod na gumagapang sa aking balat. "Are you okay, hon? Bakit ang putla mo? Kanina ka pa namin hinahanap ni Mara." Tanong niya na may kasamang plastik na pag-aalala. Sa likod niya, nakatayo si Mara, nakangiti ng matamis. Tila ba isa siyang tapat na kaalyado? Tumingin ako sa kanyang mga mata. Nadhahanap ng kahit kaunting katotohanan. Ngunit wala akong nakita, kundi ang sarili kong refleksyon, isang babaeng nagtiwala ng sobra. Isang babaeng naging bulag sa ngalan ng pag-ibig. Ninitian ko siya. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Isang ngiting puno ng lihim na pait. "I'm fine, Mateo. Napagod lang siguro sa pag-aayos." "Tara na. Naghihintay na ang pare sa harap ng altar." Ang tanging lumabas sa aking bibig. Ang aking boses ay tila galing sa malayo, tila hindi sa akin. Habang naglalakad kami patungo sa dambana, ang bawat hakbang ko ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Nathan ay tila naging isang paalala ng aking sariling paggising. Sa harap ng Diyos at ng mga tao, nangako silang magiging gabay at proteksyon. Habang sa dilim, ay pinaplano na nila ang aking pagbagsak. Tumalikod ako sandali upang punasan ang isang luhang hindi ko na napigilan. Sa gitna ng dasal ng pare, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang tanong na walang sagot at puno ng kawalan ng pag-asa. Gaano ba katagal ang kailangan kong tiisin bago ko mabawi ang lahat ng ninakaw niyo sa akin? Paano ko mapoprotektahan ang aking anak kung ang taong dapat nakatuwang ko ang siyang naghuhukay ng aming libingan? Tumayo ako ng tuwid, yakap ang aking anak, habang ang anino ng pagtataksil ay dahan-dahang bumabalot sa buong simbahan. Ang binyag na ito ay hindi lamang para kay Nathan. Ito rin ang binyag ng aking bagong sarili. Isang amihan na hindi na muling magpapaapi. Isang amihan na natutong lumaban sa gitna ng pinakamalakas na unos. Ang marahang paglapat ng mabigat na pinto ng aming mansyon ay tila isang hatol na nagkukulong sa akin sa loob ng isang hawla ng kasinungalingan. Pagkapasok namin, ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang pawiin ang init ng pot na naglalagablab sa aking dibdib. Ang bawat sulok ng bahay na ito, na dati ay itinuturing kong aking santuwaryo, ay tila naging isang tanghalan kung saan ang lahat ay may suot na maskara. Inilapag ko si Nathan sa kanyang crib sa loob ng aming silid. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin habang inaayos ko ang kanyang kumot. Sa bawat paghinga ng aking anak, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na protektahan siya mula sa mundong unti-unting gumuguho sa paligid namin. "Han, you look so pale. Kanina ka pa sa simbahan ganyan, parang wala ka sa sarili mo." Wika ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking baywang. Isang kilos na dati ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagpapanginig sa akin sa pandidire. Ang kanyang haplos ay tila mga tinik na pilit bumabaon sa aking balat. Pilit kong iniwas ang aking katawan sa pamamagitan ng pagkunwari na may inaayos sa kabinet. "I'm just exhausted, Mateo. Maraming inasikaso para sa binyag. Gusto ko lang munang magpahinga." Tugon ko nang hindi tumitingin sa kanya. Ang aking boses ay matigas at pilit na itinatago ang pait. "Don't be so dramatic, amihan. Masyado mong dinadamdam ang pagod. Look, we should celebrate. Tagumpay ang binyag ni Nathan at nandito rin ang best friend mo para samahan tayo." Sabi niya na may kasamang tila tapat na ngiti. Ang kanyang kakayahan na magpanggap ay tila isang sining na perpektong nalinang ng panahon. Lumabas kami sa sala kung saan naroon si Mara at ang aking biyena na si Doña Aurora.
Ang tawa ni Mara ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Isang tunog na dati ay musika sa aking pandinig. Ngunit na yon ay tila gasgas na plaka na nagpapahirap sa aking diwa. Nakaupo siya sa tabi ni Doña Aurora. Tila ba siya ang tunay na bahagi ng pamilyang ito? Amihan, iha. Ang bagal mo namang kumilos. Ang mga bisita ay naghihintay na sa pagkain. You should be more efficient. Pasalamat ka at nandito si Mara para tulungan kaming mag-asikaso. Ang matalim na boses ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghuhusga. Tila ba ang bawat pagkakamali ko ay isang malaking kasalanan laban sa dangal ng mga reyes? Sorry po, Mama. Pinatulog ko lang si Nathan. Maikli kong sagot. Yumuko ako upang itago ang nagbabadyang luha. Ang bawat salita ni Doña Aurora ay tila isang latay sa aking pagkatao. Pinapaalala sa akin na kahit anong gawin ko, kailanman ay hindi ako naging sapat sa paningin niya. Hayaan mga si amihan, tita. Pagod lang po talaga siya. Ako na lang po ang mag-aayos ng table. Singit ni Mara sa tonong tila isang santa. Tumingin siya sa akin at kumindat. Isang kilos na dati ay tanda ng aming pagkakaibigan. Ngunit na yon ay tila isang lantarang pang-uuyam sa aking kawalan ng alam. Habang naghahanda sila sa dining area, naiwan ako sa sala upang ligpitin ang ilang gamit ni Nathan. Napansin ko ang bag ni Mara na naiwan sa ibabaw ng sofa. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, ngunit dahan-dahan kong nilapitan ang bag na iyon. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng aking dibdib. Sa isang mabilis na pagkakataon, habang abala sila sa tawanan sa kusina, bahagyang bumukas ang siper ng kanyang bag. Doon, sa loob ng isang maliit na bulsa, ay nakita ko ang isang kulay pulang kahon ng alahas. Nang buksan ko ito, tila huminto ang mundo. Sa loob ay isang mamahaling kwintas na may pendant na hugis puso, pinalamutian ng maliliit na diamante na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kwintas na ito ang eksaktong disenyo na nakita ko sa resibo sa bulsa ng Amerikana ni Mateo noong nakaraang linggo. Sinabi niya sa akin na iyon ay isang regalo para sa isang mahalagang business partner upang masigurado ang isang malaking deal. Sinabi niya na kailangan nating magtipid dahil sa kumpanya, kaya hindi niya ako naibilhan ng regalo para sa aming anniversary. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, habang ang bawat alaala ng kanyang mga kasinungalingan ay tila mga piraso ng salamin na sumusugat sa aking puso. Ang bawat I love you niya, ang bawat pangako ng katapatan, ay tila mga abo na tinatangay ng hangin. "Hon, what are you doing there?" Ang boses ni Mateo mula sa likuran ko ay nagpabalik sa akin sa katotohanan. Mabilis kong ibinalik ang kahon sa loob ng bag at tumayo ng tuwid, pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na katawan. Hinarap ko siya at sa pagkakataong ito, ang maskarang suot ko ay kasing tibay na ng sa kanya. "Wala, Mateo. Tinitingnan ko lang kung may nakalimutan si Mara." Sabi ko sa tonong walang emosyon. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, hindi na pagmamahal ang nararamdaman ko, kundi isang malamig na determinasyon na sunugin ang lahat ng kasinungalingang itinayo nila. Habang naglalakad kami patungo sa hapagkainan, isang tanong ang nanatiling nakabaon sa aking isipan. Hanggang saan ang kaya nilang gawin upang itago ang katotohanan at hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagpapanggap na ito bago ako tuluyang lamunin ng sarili kong galit? Ang katahimikan sa loob ng lumang mansyon ng aking ama ay tila isang malalim na buntong hininga na nagbibigay ng pansamantalang kapayapaan sa aking naguguluhang isipan. Dito, ang hangin ay hindi kasing baho ng mga kasinungalingan sa bahay ng mga reyes. Amoy luma at mahal na kahoy, amoy ng mga pahina ng libro, at higit sa lahat, amoy ng kaligtasan. Habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa opisina ni Don Felipe,
Ang bawat hakbang ko ay tila isang pagbabalik sa panahong ang tanging problema ko lamang ay ang aking mga aralin sa eskwelahan. Nadatnan ko si Papa na nakaupo sa kanyang malaking silya, nakaharap sa bintana habang pinagmamasdan ang mga bituin sa madilim na kalangitan. Nang maramdaman niya ang aking presensya, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas na ng katandaan, ay nananatiling matalas at puno ng karunungan. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting tanging para sa akin lamang. Amihan anak, I knew you would come. Vika niya sa mahinang boses na tila isang mainit na yakap. Halika, maupo ka rito sa tabi ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat, tulad ng ginagawa ko noong ako ay bata pa. Ang bawat pigil na hikbi sa aking dibdib ay tila gustong kumawala. Ngunit pinilit kong manatiling matatag. Ayaw kong makita ni Papa na ako ay lubos na wasak, kahit na alam kong nararamdaman niya ang bawat bitak sa aking puso. Papa, I can't do this anymore. I saw it. I heard them. Ang aking bulong na halos hindi ko na marinig. Ang akala ko, sapat na ang pagmamahal ko para manatiling buo ang pamilya namin. Pero parang mas lalo ko lang silang binibigyan ng pagkakataon na tapakan ako. Hinalikan ni Papa ang aking no at hinaplos ang aking buhok. Ang pagtitiis ay may hangganan, amihan. Hindi kasalanan ang mapagod. Lalo na kung ang iyong ibinibigay ay hindi na pinahahalagahan. But remember, Adelo Santos never bows down without a fight. Hindi kita pinalaking mahina, anak. Tumayo siya at lumapit sa isang lihim na vault sa likod ng isang malaking painting. May kinuha siyang isang makapal na brown envelope at inilapag ito sa mesa sa harap ko. Ang aking mga mata ay nakatitig sa envelope na iyon. Tila ba may taglay itong isang kapangyarihan na maaaring magbago sa aking kapalaran? Mateo thinks he's the king of his hotel empire. Akala niya dahil siya ang CEO, siya na ang may-ari ng lahat. But he forgot one very important detail. Paliwanag ni Papa habang binubuksan ang mga dokumento. The land where his flagship hotels are standing, it doesn't belong to the Reyes family. It never did. Kinuha ko ang mga papel at binasa ang bawat linya. Ang aking puso ay tila nakahanap ng bagong lakas sa bawat salitang nakasulat doon. Ang mga lupang ito, nakapangalan pa rin sa De Los Santos Corporation? Ang aking tanong na puno ng pagkagulat. Exactly. Noong ikasal kayo, pinahiram ko ang mga lupang iyon sa kanya bilang tulong sa inyong pagsisimula. But it was a lease agreement, not a deed of sale. He was so blinded by greed and arrogance that he didn't check the expiration dates of those agreements. Ani Papa na may kasamang malamig na ngiti. Mateo is building his castle on sand, amihan. At ang buhangin na yon ay kontrolado mo. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang bigat na nararamdaman ko kanina ay tila napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang mga hotels na ipinagmamalaki ni Mateo, ang mga lugar kung saan sila ni Mara ay nagagawa ng kanilang mga kataksilan, ay nakatayo sa pundasyon na pag-aari ko. Isang malaking kabalintunaan na ang mismong lupang tinatapakan niya ang siyang magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Pero bakit na yan mo lang ito sinabi sa akin, Papa? Ang aking tanong habang pilit na pinapakalma ang aking isipan. Because I wanted to see if Mateo would stay true to his vows. I hoped he would value you more than the wealth you brought into his life. Pero nagkamali ako, ang malungkot na sagot ni Papa. Na yon, hindi na lang tungkol sa iyo ang laban na ito. It's about Nathan. It's about the legacy that we will leave for him. Humarap muli si Papa sa akin at hinawakan ang aking mga kamay ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso,
Tila nagbibigay ng isang babalang hindi ko dapat balewalain. Ang bawat salita niya ay tila isang sumpa na nakaukit sa hangin. Hindi lang puso mo ang gustong nakawin ni Mateo, amihan. Gusto niyang ubusin ang lahat ng mayroon ka, pati na ang kinabukasan ng anak mo. Don't let his sweet words or fake apologies fool you anymore. Mag-ingat ka, dahil kapag nalaman niyang hawak mo ang kanyang leeg, gagawin niya ang lahat upang sirain ka bago ka makakilos. Iniwan ko ang opisina ni Papa, bit-bit ang mga dokumentong yon. Ngunit ang kanyang huling mga salita ay tila isang matalim na karayom na nananatiling nakabaon sa aking isipan. Habang naglalakad ako palabas, ang bawat anino sa mansyon ay tila nagiging mga babala ng darating na unos. Paano ko haharapin si Mateo bukas nang hindi niya nakikita ang apoy sa aking mga mata? At paano ko sisimulan ang pagbawi sa lahat nang hindi nawawala ang huling piraso ng aking pagkatao? Sa gitna ng tataasang mga gusali ng Makati, nakatayo ang Grand Soliman, isang lumang hotel na pagmamay-ari pa rin ng aming pamilya. Hindi ito kasing kiinang ng mga bagong hotel ni Mateo. Ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng kasaysayan at danggal. Ang amoy ng kape at ang marahang pagtugtog ng piano sa lobby ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa aking naguguluhang puso. Dito, sa isang madilim na sulok ng mezzanine, ay naghihintay ang taong alam kong makakatulong sa akin. Si Rafa Villanueva. Siya ang aking kababata, ang lalaking laging naroon upang punasan ang aking mga luha noong kami ay maliliit pa, bago siya lumipad patungong Europa upang maging isang eksperto sa pananalapi. Nang tumingin siya sa akin, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang pamilyar na init at malasakit na matagal ko nang hindi nararamdaman mula kay Mateo. Amihan, you came! Akala ko ay hindi ka na darating. Ang boses ni Rafa ay malalim at tila may dalang katiyakan. Tumayo siya at inalalayan akong maupo. Ang kanyang kilos ay puno ng respeto na tila ba ako ay isang reyna. Hindi ko na kayang mag-isa, Rafa. Maraming nangyayari at pakiramdam ko ay lunod na ako sa mga lihim na natutuklasan ko. Ang aking pag-amin habang mahigpit kong hawak ang aking bag. Ang aking mga kamay ay nananatiling malamig kahit na mainit ang panahon sa labas. Kumuha si Rafa ng isang laptop at binuksan ang ilang mga files. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ng anino sa kanyang seryosong mukha. Alam ko, amihan, hindi ako tumigil sa pag-imbestiga simula nang humingi ng tulong ang papa mo sa akin. Mateo is not just a cheater, he is a fraud. Tingnan mo ang mga transaksyong ito. Inilapit ko ang aking mukha sa screen. Nakita ko ang mga listahan ng mga dummy accounts at mga kumpanyang walang mukha na ginagamit ni Mateo upang ilipat ang pondo mula sa aming pamilya patungo sa kanyang sariling bulsa. Ang bawat numero ay tila mga daggok sa aking dibdib. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay unti-unti na palang ninanakawan ang kinabukasan ng aming anak. Bakit, Rafa? Bakit niya kailangang gawin ito sa amin? Ibigay ko naman sa kanya ang lahat. Ang aking tinig ay nangangatog. Puno ng pighati na pilit kong ikinukubli. Isang luha ang pumatak sa ibabaw ng mesa. Isang tahimik na saksi sa aking pagkabigo. Dahan-dahang inilipat ni Rafa ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Sapat na malapit upang maramdaman ko ang kanyang suporta, ngunit sapat na malayo upang igalang ang aking distansya. Dahil ang mga taong tulad ni Mateo, amihan, ay hindi kailanman nakakaramdam ng sapat. Ang kapangyarihan at pera ang tanging wika na alam nila. But don't worry. Hindi tayo papayag na matuloy ang mga plano niya. I will help you protect what is yours and Nathan's. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Ang tingin ni Rafa ay puno ng katapatan, isang uri ng pangako na hindi kailangang bigkasin ng mga salita. Nararamdaman ko ang muling pagyusbong ng isang maliit na binhi ng pag-asa sa gitna ng aking wasak na puso.
Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang dumaloy sa aking mga ugat. Isang kilig na hinaluan ng takot dahil sa loob ng mahabang panahon, ngayon ko lang naramdaman na may isang taong tunay na nakikinig sa akin. Salamat, Rafa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ang aking pasasalamat na may kasamang bahagyang pagngiti. You don't have to thank me, amihan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Noon pa man, alam mo na yan. Ang kanyang sagot na may kasamang malalim na kahulugan na nagpatahimik sa amin ng ilang sandali. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang naputol nang marinig namin ang mabibigat na yabag sa pasilyo patungo sa aming kinaroroonan. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa sahig ay tila isang babala ng paparating na panganib. Mabilis na isinara ni Rafa ang kanyang laptop, ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto ng opisina at doon, nakatayo ang aking asawa. Ang mukha ni Mateo ay madilim. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa galit habang palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Rafa. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging mabigat at mahirap hingahin. Amihan? What are you doing here with him? Ang malamig at mapanganib na tanong ni Mateo. Lumapit siya sa amin. Ang bawat hakbang niya ay tila isang banta ng karahasan na pilit niyang sinusugpo. Isang oras na kitang hinahanap sa bahay. Tapos nandito ka lang pala. Nakikipagkita ng palihim sa lalaking ito? Tumayo ako. Pilit na pinapanatili ang aking danggal. Kahit na ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib dahil sa takot. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanginginig. Hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa matinding tensyon na bumabalot sa aming tatlo. Hinarap ko ang aking asawa, ang lalaking nagtaksil sa akin, at sa sandaling yon, isang malaking katanungan ang lumutang sa aking isipan. Handa na ba akong harapin ang galit ni Mateo o lalamunin na naman ako ng kanyang mga pananakot bago ko pa man masimulan ang aking pagbangon? Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang makapal na usok na sumasakal sa aking hininga. Nakatayo si Mateo sa tapat namin ni Rafa, ang kanyang mga kamao ay nakayom at ang kanyang panga ay mahigpit na nakadiin. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala na kailangan kong kumilos ng mabilis bago tuluyang masira ang lahat ng aking pinaplano. Mateo, please! Huwag kang gumawa ng eksena rito. Ang aking boses ay malambot, ngunit may dalang pakiusap. Humakbang ako palapit sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Pinipilit na ipakita ang isang mukha ng katapatan na alam kong hindi ko na nararamdaman. Nandito lang ako para humingi ng payo kay Rafa tungkol sa mga trust funds ni Nathan. Alam mo namang, wala akong alam sa mga ganitong bagay. Tumingin si Mateo kay Rafa nang may halong pagdududa bago muling ibinalik ang kanyang paningin sa akin. Ang kanyang galit ay tila unti-unting napapalitan ng kanyang likas na kayabangan. At bakit kailangang palihim, amihan? Pwede mo naman akong tanungin. I am your husband and I am the CEO. Bakit kailangan mo pang lumapit sa ibang tao? I just didn't want to bother you, hon. Napaka-busy mo sa kumpanya lately at ayaw ko nang dagdagan ang iniisip mo. Ang aking mabilis na palusot. Nakita ko ang bahagyang paglambot ng kanyang ekspresyon, isang patunay na ang kanyang ego ay mas malakas kaysa sa kanyang hinala. Umuwi kami sa bahay nang may mabigat na katahimikan sa loob ng sasakyan. Ngunit ang totoong bagyo ay naghihintay sa amin sa loob ng aming sala. Naroon si Mara. Nakaupo sa sofa habang marahang iniinom ang kanyang tsaa. Nang makita niya kami, isang matamis at mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oh, you're back! Kanina ko pa kayo hinihintay. I brought some pastries for Nathan. Wika ni Mara sa masayang tono. Ang kanyang presensya sa loob ng aking bahay ay tila isang lason na kumakalat sa bawat sulok ng aking buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, nang pumasok si Mateo sa loob ng banyo upang magbihis,
Naiwan kaming dalawa ni Mara sa pasilyo patungo sa kusina. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang maskara ng pagiging matalik na kaibigan ay dahan-dahang nalaglag at ang nakita ko ay ang tunay na mukha ng isang babaeng walang budi. Amihan, why are you still holding on? Ang kanyang pabulong na tanong, puno ng panunukso. Humakbang siya palapit sa akin hanggang sa maramdaman ko ang amoy ng kanyang mamahaling pabango. Ang pabangong amoy ko rin sa Amerikana ni Mateo. Hindi ka na mahal ni Mateo. You're just a signature to sa mga dokumento niya. Isang pabigat na kailangang tiisin para lang makuha ang gusto niya. Nararamdaman ko ang pang-inginig ng aking mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding puot na pilit kong sinusugpo. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang aking paningin ay kasing talim ng isang balaraw. You are just a shadow, Mara. And shadows disappear when the lights come on. Ang aking mahinang sagot na puno ng determinasyon. Huwag mong isipin na dahil nananatili akong tahimik ay wala akong alam. You are playing a dangerous game at siguraduhin mong handa ka sa oras na matapos ito. Isang nakakailong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Matapang ka na pala ngayon. Let's see how long that bravery lasts. Eksaktong marinig namin ang pagbukas ng pinto ng banyo ni Mateo mula sa itaas. Biglang nagbago ang kilos ni Mara. Nararamdaman ko ang mabilis na pagbabago ng hangin sa aming paligid. Habang nakatayo kami malapit sa hagdanan, biglang itinulak ni Mara ang kanyang sarili paatras. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa hangin habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang nawawala ng balanse. Ang tunay na takot ay hindi ang kanyang pagbagsak, kundi ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin. Isang tingin na puno ng tagumpay. Ang kanyang katawan ay gumulong pababa sa ilang baitang ng hagdanan hanggang sa huminto siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at may kasamang mahinang ungol ng sakit. Mara, anong nangyari? Ang boses ni Mateo ay puno ng sindak habang mabilis siyang bumababa ng hagdan. Nilalagpasan ako na tila ba ako ay isang hangin lamang. Binuhat niya si Mara. Ang kanyang mga kamay ay puno ng pag-aalala na kailanman ay hindi ko na naramdaman para sa akin. Mateo, si Amihan, hindi ko alam. Bigla niya lang akong tinulak. Ang nanghihinang sumbong ni Mara habang dahan-dahang tumutulo ang kanyang mga luha. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Tila ba siya ang biktima sa gitna ng lahat ng ito? Tumingala sa akin si Mateo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ay naging kasing lamig ng yelo at puno ng matinding poot. How could you do this, Amihan? Mara has been nothing but supportive of us. Ganyan ka na ba kawalang puso? Nakatayo ako sa tuktok ng hagdan. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng aking damit. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang sampal na nagpapabagsak sa aking huling pag-asa. Wala akong nagawa, kundi panoorin siyang ilabas si Mara sa aming bahay. Iniwan akong mag-isa sa dilim ng pasilyo. Sa gitnaan ng katahimikan ng bahay, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa aking puso. Paano ko lalabanan ang isang kalaban na handang saktan ang sarili niya para lamang sirain ako? At hanggang kailan ko kayang panindigan ang katotohanan kung ang taong dapat naniniwala sa akin ay siya pang unang humahatol sa aking pagkatao? Ang paghampas ng pinto ng aming silid ay yumanig sa buong kabahayan. Tila isang babala na ang lahat ng aking pinakaiingatan ay tuluyan ng guguho. Nakatayo si Mateo sa tapat ko. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa akin. Ang bawat paghinga niya ay tila isang singasing ng galit na pilit niyang pinakakawalan. Wala kang utang na loob, Amihan. I gave you everything. Pinakasalan kita, binigyan kita ng marangyang buhay.
Pero anong isinukli mo? Sinaktan mo ang kaisa-isang tao na laging nandyan para sa ating pamilya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kwarto. Tila bawat salita ay isang latay na tumatama sa aking pagkatao. Hindi ako nakapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila barado ng isang malaking bato. At ang aking mga kamay ay nanginginig habang mahigpit kong yakap si Nathan. Ang aking anak ay nagsimulang umiyak. Ang kanyang maliliit na tinig ay tila isang pagsusumamo para sa kapayapaang matagal na naming hindi nararamdaman. Mateo, please, listen to me. Mara is lying. Hindi ko siya tinulak. She did it to herself. Ang aking boses ay gumaralgal, puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Do you think I'm stupid? Nakita ko siya sa sahig, amihan. Umiiyak at humihingi ng tulong habang ikaw, nakatayo ka lang doon at pinapanood siyang masaktan. You're a monster disguised as a saint. Sa sandaling yun, lumitaw sa likuran niya si Doña Aurora. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na anino na lalong nagpabigat sa kapaligiran. Nakataas ang kanyang kilay, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang nakatingin sa akin ng may lantarang pandidiri. I knew it from the start, Mateo. Isang linta lang ang kinuha natin mula sa pamilya de los Santos. Akala mo ba ay sapat na ang yaman ng ama mo para takpan ang kawalan mo ng modo? Layas, amihan! I don't want a criminal in my house. I don't want my grandson to be raised by a woman as wicked as you. Ang bawat salita ni Doña Aurora ay tila mga kuko na kumakalmot sa aking puso. Ang bahay na ito, na binuo ko sa pamamagitan ng aking mga pangarap at sakripisyo, ay biglang naging isang mapanganib na lugar. Tumingin ako kay Mateo, nagbabakasaling makita ang kahit katiting na pagdududa sa kanyang mga mata. Ngunit, wala akong nakita kundi ang lantarang pagkamuhi. You heard my mother, amihan. Umalis ka na. I will file for legal separation. And don't you dare think na makukuha mo si Nathan. He stays with me. Ang mariing deklarasyon ni Mateo. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay biglang napalitan ng isang kakaibang lakas. Isang matalim na determinasyon ang dumaloy sa aking mga ugat. Hindi ko hahayaan na kunin nila ang kaisa-isang dahilan ng aking pananatili. Hindi mo makukuha ang anak ko, Mateo, kahit kailan. Ang aking mahinang sagot na may dalang kakaibang awtoridad. Mabilis akong kumuha ng isang malaking bag at isinilid doon ang ilang mga damit ni Nathan at ang aking mga personal na gamit. Ang bawat kilos ko ay puno ng panginginig, ngunit hindi ako tumigil. Habang nag-iimpake ako, naririnig ko ang lalong pagtaas ng boses ni Doña Aurora. Sinasabihan ako ng mga salitang hindi ko akalaing maririnig ko mula sa isang babaeng tinawag kong mama. Layas! Go back to your father! Ipakita mo sa kanya kung gaano ka kabigo bilang asawa. Bit-bit ang aking bag at yakap-yakap si Nathan. Lumakad ako palabas ng silid. Nilampasan ko sila nang hindi tumitingin. Ang aking mga mata ay nakatitok lamang sa pintuan. Nang makarating ako sa labas, ang gabi ay madilim at ang hangin ay malamig. Tila ba nakikiramay sa aking nararamdaman? Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila isang panalangin na naghuhugas sa lahat ng duming iniwan ko sa loob. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa akin sa gate. Si Rafa. Narun siya, nakatayo sa tabi ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pag-aalala. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit at kinuha ang aking bag bago ako inalalayan sa loob ng sasakyan. I'm here, amihan. You're safe now. Ang mahinahon niyang bulong.
Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa mansyon ng mga Reyes, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang mga ilaw ng bahay na unti-unting lumiliit, tila mga pangarap na unti-unting naglalaho. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Isang kombinasyon ng sakit at ginhawa. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bulsa ang brown envelope na ibinigay ni Papa. Binuksan ko ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng loob ng sasakyan. Sa loob, bukod sa mga dokumento ng lupa, ay may isang maliit na susi na may kasamang sulat na sulat kamay ni Don Felipe. Ito ang susi sa iyong pagbangon, amihan. Ang gusaling nasa address na ito ay hindi lamang isang istruktura. Ito ang simula ng iyong bagong bukas. Gamitin mo ito upang itayo ang kumpanyang hindi nila kayang nakawin. Love, Papa. Napatulala ako sa susi na iyon habang ang aking mga luha ay muling pumatak sa ibabaw ng papel. Sa gitna ng dilim at ng aking pagkakatraidor, may isang liwanag na muling sumisikat, yakap ang aking natutulog na anak. Naramdaman ko ang pag-init ng aking puso. Ang paglalayas na ito ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng aking paglaya. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang katanungan ang patuloy na bumubulong. Sapat na ba ang susing ito upang buksan ang pintuan ng aking tagumpay? O isa lamang itong bagong simula ng isang mas mahabang laban? Ang sikat ng araw na tumatago sa malalaking bintana ng aking bagong opisina ay tila isang mainit na haplos na nagpapagising sa aking natutulog na diwa. Mula rin naman ni Papa, tanaw ko ang buong syudad ng Makati. Ang mga kalsadang dati ay nilalakaran ko bilang isang asawang laging nasa anino ni Mateo. Ngunit na yon ay pagmamasdan ko na bilang isang babaeng handang lumipad. Ang amoy ng sariwang pintura at ang bawat paggalaw ng mga manggagawa sa labas ay tila isang orkestra ng pagbabago. The renovation is almost done, amihan. In a few weeks, hihinga na ng maluwag ang hotel na ito sa ilalim ng pangalan mo. Ang boses ni Rafa ay banayay na bumasag sa aking pagmumuni-muni. Nakatayo siya sa may pintuan, bit-bit ang 2 tasa ng kape at ang mga dokumentong kanina ko pa hinihintay. Salamat, Rafa. Hindi ko akalain na sa loob ng maikling panahon, magagawa nating pagsama-samahin ang lahat ng ito. Ang aking tugon habang tinatanggap ang kape. Ang init ng tasa sa aking mga palad ay tila nagbibigay ng lakas sa aking nanghinginig na puso. Sa bawat paghigop ko, nararamdaman ko ang pagdaloy ng isang bagong klaseng tapang. Isang tapang na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa pagmamahal sa aking sarili at kay Nathan. Inilapag ni Rafa ang mga folder sa aking mesa. I have more good news. We managed to acquire another 10% of Reyes Group shares. Mateo is so desperate for liquid cash because of his failed investments na hindi niya napapansin na dahan-dahan na nating kinukuha ang pundasyon niya. He thinks he's dealing with a faceless corporation, not his own wife. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan natin siyang maniwala sa sarili niyang kasinungalingan, Rafa. He always underestimated me. Akala niya, ang pagiging asawa ko ay tanda ng aking kahinaan. Hindi niya alam na iyon ang naging paaralan ko para matutunan ang lahat ng dumi ng laro niya. Lumapit si Rafa at tumayo sa aking tabi. Pinagmamasdan din ang malawak na tanawin sa labas. Ramdam ko ang kanyang presensya, ang kanyang suporta na tila isang matatag na pader na handang sumalo sa akin. You've changed, amihan. In a good way. The sadness in your eyes is still there, but now it's covered with brilliance. You are glowing. Bahagya akong naramdaman ng hiya sa kanyang papuri, isang damdamin na matagal ko nang kinalimutan sa piling ni Mateo. Ang bawat sulyap ni Rafa ay may dalang pagkilala sa aking halaga, isang bagay na tila isang gamot na unti-unting naghihilom sa aking mga sugat. Isang mahabang pagpapakawala ng hininga ang lumabas sa aking dibdib, tila inilalabas ang lahat ng alikabok ng kahapon.
I decided on the name, Rafa. Ami Hotels. Isang malambot na ihip ng hangin pagkatapos ng isang malakas na unos. I want this place to be a sanctuary, hindi lang para sa mga turista, kundi para sa mga taong tulad ko na naghahanap ng bagong simula. Ang aking pahayag na puno ng determinasyon. It's perfect, gentle yet powerful. Just like you. Ang sagot ni Rafa na may kasamang malambing na tingin na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Sa loob ng mahabang panahon, na yun ko lang naramdaman ang ganitong klaseng kapayapaan sa piling ng isang lalaki. Isang pakiramdam na walang kasamang pananakot o panghuhusga. Lumipas ang mga araw na puno ng pagod, ngunit puno rin ng katuparan. Mula sa pagpili ng mga kurtina hanggang sa pag-interview ng mga bagong empleyado, ibinuhos ko ang aking buong pagkatao. Ang bawat piraso ng muebles na inilalagay sa lobby ay tila isang piraso ng aking sarili na muling nabubuo. Si Nathan ay madalas kong kasama sa opisina. Ang kanyang tawa ay nagsisilbing musika na nagbibigay buhay sa malamig na semento ng gusali. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, alam kong may isang malaking bagyong paparating. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit, kinuha ko ang isang eleganteng itim na envelope. Ito ang formal na imbitasyon para sa grand launch ng Ami Hotels. Isang pagtitipon na dinaluhan ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Kinuha ko ang panulat at isinulat ang isang pangalan na matagal ko nang hindi binibigkas ng walang paet. Mateo Reyes. Inisip ko ang kanyang mukha kapag natanggap niya ito. Iisipin niya na isa lamang itong pagkakataon upang makahanap ng bagong investor para sa kanyang nalulunod na kumpanya. Iisipin niya na ang may-ari ng hotel na ito ay isang estrangero na maaari niyang bulahin at gamitin para sa kanyang pansariling interes. Hinigpitan ko ang hawak sa envelope habang ang aking mga mata ay nakatitig sa dilim ng gabi sa labas. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay handa na para sa sandaling iyon. Ang binyag ni Nathan ay simula ng aking pagbagsak, ngunit ang gabing ito ang magiging binyag ng aking muling pagkabuhay. Paano kaya tatanggapin ni Mateo ang katotohanang ang babaeng pinalayas niya nang walang dala ang siya palang may hawak ng susi sa kanyang kaligtasan? At kapag nagkita kaming muli sa gitna ng karangyaan, makikilala pa ba niya ang amihan na winasak niya? O ang makikita niya ay isang estrangerong hindi na niya kailanman kayang maabot? Ang bawat pag-inog ng kamay ng malaking orasan sa pader ng opisina ni Mateo ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kanyang sariling kapahamakan. Ang hangin sa loob ng silid ay hindi na amoy tagumpay. Ito ay puno na ng alikabok ng mga pangarap na unti-unting naglalaho. Nakaupo si Mateo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo habang ang mga dokumento ng bangkarota ay nakakalat sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kinang ng kanyang hotel empire ay dahan-dahan nang nagdidilim. Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Mara. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng lambing. Ang kanyang mga labi ay nakatikom at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang nakatingin sa lalaking dati ay pinag-agawan nila ni amihan. Ang bawat salita niya ay tila isang latay na lalong nagpapahirap kay Mateo. Ano na, Mateo? Sabi mo ayos lang ang lahat. Sabi mo, kapag nakuha natin ang pirma ni amihan, mapapasa atin ang lahat. Pero nasaan na ang pera? Bakit pati ang sarili nating account ay freeze na ng bangko? Ang matinis na boses ni Mara ay bumasag sa katahimikan. Kunting tiis lang, Mara. Hindi ko alam na biglang babawiin ng De Los Santos ang mga lease agreements nila. Naghahanap na ako ng paraan, okay? May isang investor na handang tumulong sa atin. Ang sagot ni Mateo na may kasamang pagod at inis. Investor? O baka naman sinusubukan mo lang akong paikutin? I didn't sign up for this, Mateo.
Hindi ako sanay sa ganitong buhay na pati pambayad sa kuryente ay iniisip natin. Ang singhal ni Mara bago ito padabog na lumabas ng silid. Naiwan si Mateo sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang tanging pag-asa na lamang ay ang pakikipagtagpo sa misteryosong CEO ng Ami Hotels, ang kumpanyang biglang sumikat at nagpabagsak sa kanyang mga shares. Ayon sa kanyang mga tauhan, ang investor na ito ay handang bilhin ang kanyang mga utang kapalit ng kontrol sa ilang bahagi ng kanyang negosyo. Ito ay isang mapait na tableta, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kinabukasan, nagtungo si Mateo sa gusali ng Ami Hotels. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng lobby ay tila isang paglalakad sa isang lugar na hindi niya pag-aari. Ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang marangyang disenyo ng paligid ay tila isang malaking insulto sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Inalalayan siya ng isang secretary patungo sa boardroom sa pinakataas na palapag. "Dito na po, sir. Naghihintay na ang aming CEO sa loob." Ang magalang na wika ng secretary bago dahan-dahang binuksan ang malaking pinto na gawa sa mahogany. Pumasok si Mateo na ang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Ang silid ay malawak at maliwanag, ngunit ang tanging nakita niya ay ang malaking silya sa dulo ng mesa na nakatalikod sa kanya. Ang taong nakaupo doon ay dahan-dahang nakaharap sa bintana, pinagmamasdan ang malawak na syudad. "Magandang umaga po. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Alam kong kailangan ng aking kumpanya ng tulong at handa akong makipagkasundo sa anumang kondisyon nyo." Ang boses ni Mateo ay nanginginig, puno ng pagsusumamo at kawalan ng pag-asa. Lumapit siya ng kaunti. Ang kanyang mga kamay ay pawis na pawis habang mahigpit na hawak ang kanyang portfolyo. Dahan-dahang uminog ang malaking silya. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habang buhay para kay Mateo. Nang tuluyan ng humarap ang silya, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naging bato. Doon, nakaupo sa silya ng kapangyarihan ay si Amihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang suot na puting blazer ay sumisimbolo ng kanyang bagong simula. At ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pait, kundi isang malamig at matalim na karunungan. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing, ang bawat luha ni Amihan noon ay nabayaran na ng tagumpay ngayon. "Good morning, Mateo. Long time no see." Ang boses ni Amihan ay kasing lamig ng yelo, ngunit kasing tatag ng isang bundok. Hindi nakapagsalita si Mateo. Ang kanyang lalamunan ay tila barado, at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa matinding gulat at kahihiyan. Ang babaeng pinalayas niya ng walang dala, ang asawang itinuring niyang walang halaga, ang siya palang may-ari ng tanging kumpanyang makakapagligtas sa kanya. "Amihan? Ikaw, ikiwaw ang may-ari ng Ami Hotels?" Ang nauutal na tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Tumingin si Amihan sa mga dokumentong nasa harap niya bago muling ibinalik ang kanyang titig kay Mateo. Isang titig na puno ng mga alaala ng bawat pasakit at bawat pagsasakripisyo na ginawa niya para sa lalaking ito. "Sabi ko sa iyo noon, Mateo, ang bawat anino ay nawawala kapag ang ilaw ay bumukas. Ngayon, ang lahat ng iyong mga lihim at kasinungalingan ay maliwanag na sa akin. Handa ka na bang makipagkasundo o mas gusto mong panuurin ang iyong kaharian na tuluyang maging abo?" Nakatayo si Mateo sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Sa sandaling iyon, hindi lamang ang kanyang kumpanya ang nakataya, kundi ang huling piraso ng kanyang dangal. Paano niya kayang humingi ng tulong sa babaeng winasak niya? At paano haharapin ni Amihan ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo? Ngayong siya na ang may hawak ng kanyang kapalaran.
Ang katahimikan sa loob ng malawak na boardroom ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Mateo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugo ng centralized aircon at ang marahang pagtibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib dahil sa matinding kaba at kahihiyan. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa babaeng nasa kanyang harapan. Ang babaeng winasak niya ang puso, ngunit ngayon ay siya palang may-ari ng kanyang huling pag-asa. Amihan, hindi ito maaari. How? Paanong ikaw ang nasa likod ng aming hotels? Sinong nagbigay sa'yo ng ganitong kapangyarihan? Ang nauutal na tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at hindi makapaniwalang tono. Dahan-dahang tumayo si Amihan mula sa kanyang marangyang silya. Ang bawat kilos niya ay puno ng biyaya at awtoridad. Isang malayo at mas matapang na bersyon ng babaeng pinalayas ni Mateo sa gitna ng ulan. Lumakad siya patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang nagtataasang gusali ng Makati bago muling hinarap ang lalaking naging sentro ng kanyang sakit. Hindi ako binigyan ng kapangyarihan, Mateo. Binalikan ko lang ang sa akin. Ang akala mo ba ay habang buhay kang makatitindig sa mga pundasyong ninakaw mo sa pamilya ko? Ang bawat hotel mo, ang bawat lupang tinatapakan mo ay may pirma ng aking ama. At ngayon, ang mga pangarap mong itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng guguho. Ang boses ni Amihan ay kasing talim ng isang balaraw na humahati sa hangin. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Rafa. Bit-bit ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng seguridad na lalong nagpatibay sa posisyon ni Amihan. Tumingin si Rafa kay Mateo nang may lantarang pandidiri bago inilapag ang mga papel sa ibabaw ng mahabang mesa na gawa sa makintab na kahoy. Mr. Reyes, nandito na ang mga ebidensya ng iyong illegal na paglilipat ng pondo mula sa De Los Santos Corporation patungo sa iyong mga dummy accounts. At higit sa lahat, ang lease agreement ng lupang kinatatayuan ng inyong main hotel ay expired na simula pa noong nakaraang buwan. Technically, you are trespassing on Amihan's property. Ang paliwanag ni Rafa sa tonong walang bahid ng pag-aalinlangan. Napahawak si Mateo sa gilid ng mesa upang hindi siya mabuwal. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumaba sa kanyang mga paa. Ang bawat salita ni Rafa ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang karera at pangalan. Biglang bumukas muli ang pinto at pumasok si Doña Aurora, kasunod si Mara na tila naghahanap ng kakampi. Ang mukha ng matanda ay puno ng puot habang nakatingin kay Amihan, habang si Mara naman ay pilit na itinatago ang takot sa likod ng kanyang makapal na make-up. Amihan, anong kalokohan ito? Wala kang karapatang gawin ito sa aking anak. Isang hamak na asawa ka lang at kailanman ay hindi mo mapapantayan ang pangalan ng mga Reyes. Ang sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na pilit niyang pinanghahawakan. Tumingin si Amihan sa kanyang biyenan at sa pagkakataong ito, wala nang takot o pagsusumamo sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa matanda. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng lahat ng taon na siya ay minaliit at minaltrato. Ang pangalang ipinagmamalaki niyo, Doña Aurora, ay nakasulat na ngayon sa mga tseke na tumalbog. Ang danggal na sinasabi niyo ay wala ng halaga dahil ang kumpanyang bumubuhay sa inyo ay pag-aari ko na. Kayong dalawa ni Mara ay namuhay sa maranyang bahay na pinatatakbo ng pawis at luha ko. Ngayon, ang panahong yon ay tapos na. Ang malamig na sagot ni Amihan. Humarap si Amihan kay Mara na ngayon ay nanginginig na sa takot. At ikaw, Mara? Ang akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat sa akin? Ang lalaking pinaghirapan mong agawin ay wala nang maibibigay sa iyo, kundi ang kanyang mga utang at kahihiyan. Enjoy your trophy, dahil ang sininang pagtataksil na itinuro mo sa akin, ang siya ring susunog sa inyong dalawa.
Inabot ni Amihan ang isang pen at itinulak ang huling dokumento kay Mateo. Pirman mo ito, Mateo. Ibigay mo sa akin ang buong kontrol ng Reyes Group kapalit ng hindi namin pagsasampa ng kasong kriminal laban sa iyo. Isang pagkakataon para hindi ka mabulok sa kulungan at para may matira pang kahit kaunti para sa kinabukasan ng ating anak, kahit alam kong hindi mo siya inisip nang gawin mo ang mga ito. Nanginginig ang kamay ni Mateo habang hawak ang panulat. Tumingin siya kay Amihan, naghahanap ng kahit kaunting awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang pagkatalo. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsisimula ng dumilim, tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Habang dahan-dahang lumalapat ang dulo ng panulat sa papel, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa puso ni Mateo. Paano niya nagawang sirain ang kaisa-isang tao na handang ibigay ang lahat para sa kanya at na yung nakuha na ni Amihan ang lahat, may puwang pa ba ang pagpapatawad sa gitna ng ganitong klaseng pagkawasak? Ang tunog ng panulat na inilapag ni Mateo sa ibabaw ng matigas na mesa ay tila isang formal na pantatapos ng kanyang paghahari. Ang tinta sa papel ay hindi pa natutuyo, ngunit ang kanyang buong mundo ay tuluyan na palang naglaho sa loob ng ilang segundo. Sa loob ng boardroom, ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo. Tila ba ang bawat hininga ay may dalang kristal ng pait at pagsisisi? Dahan-dahang kinuha ni Amihan ang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay matatag. Walang bakas ng panginginig na dati ay nagpapakita ng kanyang kahinaan. Iningnan niya ang lagda ni Mateo. Ang parehong lagda na nakasulat sa kanilang marriage contract. Ang parehong lagda na nagbigay sa kanya ng pangakong habambuhay. Ngunit na yun ay naging hudyat ng kanilang tuluyang paghihiwalay. It's done, Mateo. You can leave now. Ang boses ni Amihan ay mahinahon, ngunit may dalang bigat na hindi matatawaran. Amihan, sandali lang. Please, let's talk. Just the two of us. Ang pagsusumamo ni Mateo, habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at ang kanyang dating mapagmataas na tindig ay tila naging isang anino na lamang ng dating niyang sarili. For Nathan's sake, can we at least try to be on good terms? Alam kong nagkamali ako, but I did everything for our future. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amihan. Isang tunog na puno ng kawalan ng paniniwala. Para sa future natin, Mateo? O para sa bulsa mo? O baka naman para sa mga luho ni Mara na kinuha mo rin mula sa pinaghirapan ng papa ko? Humakbang palapit si Mateo. Pilit na hinahawakan ang kamay ni Amihan, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang kanyang pag-iwas ay tila isang matalim na sampal sa ego ni Mateo. Han, look at me. Hindi mo ba naalala ang lahat ng pinagsamahan natin? The years we spent building our family? I loved you, Amihan. I really did! Ang kanyang boses ay nanginginig, pilit na humahanap ng kahit katiting na puwang sa puso ng kanyang asawa. You didn't love me, Mateo. Minahal mo ang pangalan ko. Minahal mo ang access na ibinigay ko sa iyo sa mundo ng mga De Los Santos. You loved the convenience of having a martyr wife while you enjoyed your freedom with someone else. Ang bot ng katotohanan ni Amihan ay tila isang balaraw na humihiwa sa bawat kasinungalingan ni Mateo. Ang bawat mahal kita na sinabi mo sa akin ay tila mga basyong bala. Maingay, ngunit wala palang laman. Sa likuran nila, si Doña Aurora ay nakaupo sa gilid ng sofa. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang matapang na tinig. Wala na ang kanyang mapanghusgang mga mata. Si Mara naman ay nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa labas ng bintana habang pinupunasan ang kanyang mga luhang, hindi malaman kung para sa kanyang sarili o para sa nawalang marangyang buhay. Lumapit si Rafa kay Amihan
at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Isang maliit na kilos, ngunit puno ng proteksyon at katiyakan. Amihan, Nathan is waiting for you sa labas. Let's go! Nang marinig ni Mateo ang pangalan ng kanyang anak, tila nabuhayan siya ng loob. Mabilis siyang tumakbo palabas ng boardroom, umaasang makikita ang bata. Pagbukas ng pinto, naroon si Nathan sa bisig ng isang yaya, hawak ang kanyang paboritong laruan. Ang mukha ng bata ay maliwanag, walang malay sa madilim na bagyong katatapos lang sa loob ng silid. Nathan! My son! Halika kay Papa! Ang tawag ni Mateo habang nakalahad ang kanyang mga kamay. Ngunit ang nangyari ay tila nagpahinto sa pag-inog ng mundo ni Mateo. Ang bata, na dati ay mabilis na tumatakbo sa kanya, ay nanatiling tahimik. Tumingin si Nathan sa kanyang ama, isang mahaba at malalim na tingin. Sa loob ng mga mata ng bata, wala ang dati nitong tuwa. Tila ba nararamdaman ng inosenteng kaluluwa ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama? Sa halip na lumapit, mas lalong isiniksik ni Nathan ang kanyang mukha sa balikat ng kanyang yaya at tumingin sa malayo. Ang katahimikan ni Nathan ay naging pinakamasakit na parusa para kay Mateo. Mas masakit pa sa pagkawala ng kanyang kumpanya, mas masakit pa sa pagkaka-reveal ng kanyang mga lihim. Ang kanyang sariling anak ay naging isang estranjero sa kanya sa loob lamang ng isang sandali. Naglakad si Amihan palabas ng boardroom. Nilagpasan si Mateo na tila ba ito ay isang bahagi na lamang ng nakaraan na hindi na dapat pang balikan. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay unti-unti nang naghihilom. Hindi dahil nakuha niya ang kumpanya, kundi dahil sa wakas ay nabawi na niya ang kanyang sarili. Tara na, Rafa! May bago pa tayong buhay na sisimulan! Ang mahinahong wika ni Amihan habang kinukuha si Nathan sa kanyang mga bisig. Naiwan si Mateo sa hallway, nakatayo sa gitna ng malamig na sahig habang pinapanood ang kanyang mag-asawa at ang lalaking tumulong sa kanila na maglakad papalayo patungo sa liwanag ng papalubog na araw. Isang matinding pangungulila ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na huli na ang lahat para humingi ng tawad. Sa gitna ng katahimikan ng gusali, isang katanungan ang pilit na bumubulong sa hangin. Hanggang kailan dadalhin ni Mateo ang bigat ng tingin ni Nathan? At sapat na ba ang tagumpay na ito upang tuluyang mabura ang bawat peklat sa puso ni Amihan? Ang sikat ng papalubog na araw ay dahan-dahang gumuguhit ng mga gintong guhit sa mga dingding ng Ami Hotels. Mula sa aking opisina, pinagmamasdan ko ang malawak na tanawin ng syudad na unti-unting nababalot ng liwanag ng gabi. Ang dating amoy ng pintura ay napalitan na ng bango ng mga sariwang sampaguita na nakalagay sa bawat sulok ng hotel. Ang bawat paghinga ko ngayon ay wala ng kasamang bigat, wala ng kasamang takot. Tila ba ang bawat hibla ng aking pagkatao ay dahan-dahang hinabi muli ng panahon at ng sarili kong pagsisikap. Naroon si Papa sa balkonahe. Karga-karga si Nathan habang itinuturo ang mga ilaw sa labas. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nakikita. Lumapit ako sa kanila at dahan-dahang isinandal ang aking ulo sa balikat ni Papa. Ang kanyang haplos sa aking buhok ay tila isang basbas na nagpapatunay na tama ang lahat ng aking naging desisyon. Papa, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka nalunod na ako sa pait ng kahapon. Ang aking mahinang bulong habang pinagmamasdan si Nathan na masayang kumapalakpak. Wala kang dapat ipagpasalamat, Amihan. Ang lahat ng ito ay bunga ng iyong sariling tapang. I was just the wind beneath your wings, but you were the one who chose to fly. Ang sagot ni Papa na may kasamang matamis na ngiti. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Isang uri ng pagkilala na nagpapainit sa aking puso. Habang nag-uusap kami, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Rafa. Ang kanyang suot na dark blue suit ay tila nagbibigay sa kanya ng isang aura ng katiyakan at proteksyon.
May dala siyang isang maliit na buke ng mga paborito kong bulaklak. Nang magtama ang aming mga mata, naramdaman ko ang isang pamilyar na kaba. Isang uri ng kilig na hindi nakabatay sa mga huwad na pangako, kundi sa isang malalim at tapat na pagkakaibigan. I just wanted to drop these off and to tell you that the numbers for this month are incredible. Ami Hotels is now the leading luxury sanctuary in the city. Wika ni Rafa sa tunong tila musika sa aking pandinig. Lumapit siya sa akin at iniabot ang mga bulaklak. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa aking kamay. Ang haplos na iyon ay tila isang maliit na kislap ng kuryente na dumaloy sa aking mga ugat. Sa loob ng mahabang panahon, ang bawat hawak sa akin ng isang lalaki ay tila may kasamang pananakot. Ngunit kay Rafa, nararamdaman ko ang kaligtasan. Tumiin ako sa kanyang mga mata at doon ko nakita ang isang pangako na handa siyang maghintay. Handa siyang samahan ako sa bawat hakbang ng aking paghilom. Thank you, Rafa, for everything. For staying even when I was at my worst. Ang aking pasasalamat na puno ng emosyon. I'll always be here, amihan. Noon pa man, alam mo na yan. I'm just happy to see you smile again. Ang kanyang sagot na may kasamang malambing na titig. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay puno ng mga salitang hindi na kailangan pang bigkasin. Lumipas ang gabi na puno ng tawanan at mga plano para sa kinabukasan. Ngunit bago matapos ang araw, nang makaalis na sina Papa at Rafa, naiwan akong mag-isa sa aking mesa. Isang sekretary ang kumatok at inabot sa akin ang isang simpleng puting envelope. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, ngunit ang sulat kamay ay tila pamilyar sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope sa ilalim ng malamig na liwanag ng aking desk lamp. Ang bawat salita ay tila isang bulong mula sa isang taong dumaan sa matinding unos. Amihan, hindi ko alam kung paano sisimulan ang liham na ito. Siguro ay huli na ang lahat para humiin ng patawad. Ngunit gusto kong malaman mo, natanggap ko na ang lahat ng aking pagkakamali. Looking at you from afar, seeing how you built your own empire, I realized that you were always the strength of our family, and I was just too blind to see it. Mara left me the moment the money ran out, but that is my karma. Salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng dangal at pag-ibig. Ingatan mo si Nathan. He deserves a mother as great as you. Sincerely, Mateo. Napatulala ako sa liham na iyon habang ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na dahan-dahang lumulubog sa aking dibdib. Wala ng galit, wala ng pot, kundi isang malalim na awa para sa lalaking nagkaroon ng lahat, ngunit nawala ang pinakamahalaga sa kanya. Ang bawat luha na pumatak sa ibabaw ng papel ay hindi na para sa pighati, kundi para sa pormal na pagpapaalam sa nakaraan. Inilapag ko ang liham sa mesa at tumayo patungo sa bintana. Ang gabi ay madilim, ngunit ang mga bituin ay maliwanag na kumikinang. Nararamdaman ko ang malambing na ihip ng hangin na tila humahalik sa aking pisingi. Ang sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Ito ay naging isang peklat na magsisilbing paalala ng aking katatagan. Habang pinagmamasdan ko ang malawak na syudad, isang katanungan ang nananatiling nakatusok sa aking puso. Sapat na ba ang paghingi ng tawad ni Mateo upang tuluyang mabura ang bawat pait ng kahapon? At handa na ba ang aking puso na muling magtiwala sa isang bagong pag-ibig na naghihintay lamang sa aking paglingon? Ang sikat ng papalubog na araw ay dahan-dahang naglalatag ng isang mahabang gintong alpombra sa ibabaw ng asul na dagat. Dito sa dalampasigan ng pinakabagong branch ng Ami Hotels, ang hangin ay may dalang amoy ng alat at kalayaan. Ang tunog ng mga alon na marahang humahalik sa pampang ay tila isang banayad na musika na naghuhugas sa lahat ng pait na natitira sa aking puso. Habang pinagmamasdan ko ang malawak na abot-tanaw, nararamdaman ko ang bawat hibla ng aking pagkatao na sa wakas ay payapa na.
Mama, look! Ang laki ng sandcastle na ginawa ko! Ang boses ni Nathan ay puno ng tuwa habang itinuturo ang kanyang munting obra sa buhangin. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang maliliit na paa ay nag-iiwan ng mga bakas sa basang lupa. Yumuko ako at hinalikan ng kanyang noo. Ang bawat amoy ng kanyang buhok ay tila isang gamot na nagbibigay buhay sa akin. Ang ganda, anak, parang isang totoong palasyo. Isang araw, ikaw ang mampapatakbo ng mga totoong palasyo natin. Ang aking mahinang bulong habang hinahaplos ang kanyang pisingi. Ang bawat tawa ni Nathan ay sapat na upang malimutan ko ang bawat gabing umiiyak ako sa dilim. The resort looks beautiful, amihan, just like its owner. Hindi ko kailangan lumingon upang malaman kung sino ang nagsalita. Ang boses ni Rafa ay may dalang init na tila ba isang makapal, na kumot sa gitna ng malamig na simoy ng dagat. Lumapit siya at tumayo sa aking tabi. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na handang sumalo sa akin sa oras na ako ay mapagod. Tumingin siya sa akin at sa loob ng kanyang mga mata, wala akong nakitang panghuhusga, kundi isang tapat at malalim na paghanga. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Rafa. Salamat sa hindi pag-iwan, kahit noong tanging dala ko lang ay ang pait ng aking nakaraan. Ang aking tapat na pag-amin. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng kilig na ngayon ko lang tunay na naramdaman. Isang kilig na nakabatay sa respeto at tunay na pagkakaibigan. Dahan-dahang kinuha ni Rafa ang aking kamay. Ang kanyang haplos ay malambot at puno ng pag-iingat. Tila ba ako ay isang mamahaling hiyas na ayaw niyang mabasag. Hindi kita tinulungan dahil kailangan kita, amihan. Tinulungan kita dahil gusto kong makita ang babaeng ito. Ang babaeng matapang, matalino, at may busilak na puso. You deserve all the happiness in the world. Sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon, naramdaman ko ang paglapit ng aming mga mukha. Ang bawat hininga namin ay tila nagtatagpo sa hangin. Isang marahang halik sa aking noo ang naging tatak ng aming bagong simula. Isang pangako na hindi na ako kailanman muling maglalakad sa dilim ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng martir. Ako na ang babaeng nagmamay-ari ng kanyang sariling kapalaran. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang lumang wedding ring na matagal ko nang itinago. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang naging simbolo ng aking pagkakagapos sa isang kasinungalingan. Tiningnan ko ito sa huling pagkakataon bago ko ito dahan-dahang binitawan sa malalim na tubig ng dagat. Ang bawat paglubog nito ay tila isang formal na pagpapaalam sa bawat sampal, bawat insulto, at bawat patak ng luha na ibinigay sa akin ni Mateo at ng kanyang pamilya. Goodbye, Mateo. At salamat sa pananakit sa akin, dahil doon ko natuklasan kung gaano pala ako kalakas. Ang aking tahimik na bulong sa hangin. Binuhat ni Rafa si Nathan at kaming tatlo ay naglakad papalayo sa dalampasigan patungo sa maliwanag na labi ng aming resort. Ang bawat hakbang ko sa buhangin ay tila isang pag-ukit ng isang bagong kasaysayan. Wala nang bakas ng takot, wala nang bakas ng pighate. Ang bawat anino ng kahapon ay tuluyan ng nilamon ng liwanag ng kasalukuyan. Habang pinagmamasdan ko ang malawak na kalangitan na unti-unting napupuno ng mga bituin, isang huling katanungan ang pilit na nanatili sa aking isipan. Sapat na ba ang kapayapaang ito upang harapin ang anumang unos na darating sa hinaharap? At hanggang kailan mananatiling ganito katingkad ang liwanag ng aking bagong umaga? Ang buhay ay tila isang malawak na karagatan. May mga pagkakataong ang mga alon ay mapayapa, ngunit may mga sandaling ang bagsak ng ulan at ang bangis ng unos ay tila gustong lumamon sa ating buong pagkatao. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng pinakamataas na palapag ng aming hotels.
Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Sa aking kanang kamay, hawak ko ang isang baso ng mainit na tsaa at sa aking kaliwa, nararamdaman ko ang init ng maliit na kamay ni Nathan na mahimbing na natutulog sa kanyang stroller sa aking tabi. Naalala ko ang gabing iyon sa simbahan, ang binyag na naging mitsan ng aking pagkawasak. Akala ko noon, ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa wala nang matira sa iyong sarili. Akala ko, ang pagiging isang mabuting asawa ay ang pagtanggap sa bawat sampal ng katotohanan ng nakayuko. Ngunit sa bawat piklat na iniwan ni na Mateo at Mara, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nagpapaliit ng iyong halaga. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga pisngi noon ay nagsilbing tubig na nagpatubo sa binhi ng aking katatagan. Si Mateo, madalas ko pa ring mabalitaan ang kanyang kalagayan. Namumuhay siya ngayon sa isang maliit na apartment sa probinsya, malayo sa rangya na dati niyang ipinagmamalaki. Si Mara naman, ayon sa mga balita, ay lumipad patungong ibang bansa upang humanap ng panibagong mabibiktima, dala ang huling sentimo na natira sa kanila ni Mateo bago sila tuluyang naghiwalay. Wala akong nararamdamang galit para sa kanila. Ang put ay isang mabigat na bagahe na ayaw ko nang dalhin sa aking bagong paglalakbay. Ang pagpapatawad na ibinigay ko ay hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Amihan? Gabi na, baka malamigan kayo ni Nathan dito sa labas. Ang boses ni Rafa ay tila isang malambot na himig na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang jacket sa aking mga balikat. Ang kanyang haplos ay puno ng paggalang at pag-iingat, isang uri ng pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, kundi nag-aalok ng proteksyon. Tumingin ako sa kanya at sa loob ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang hinaharap na hindi na kailangang ikubli sa dilim. Salamat, Rafa. Pabalik na rin kami sa loob. Ang aking tugon na may kasamang matamis na ngiti. Habang naglalakad kami pabalik sa loob ng suite, naramdaman ko ang paghinto ng hangin. Tila ba ang buong mundo ay sumasaksi sa aking muling pagbangon? Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon na ako ay malaya na. Malaya mula sa mga pananakot ni Doña Aurora. Malaya mula sa mga kasinungalingan ni Mateo. At higit sa lahat, malaya mula sa takot na baka hindi ko kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Sa lahat ng mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, naway magsilbi itong paalala. Huwag kayong matakot sa unos. Ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon upang muling itayo ang inyong sarili ng mas matatag, mas matalino, at mas maningning. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng taong nagtaksil sa inyo, kundi ng paraan kung paano kayo bumabangon mula sa abo ng inyong pagkatalo. Isang huling tingin sa salamin ang aking ginawa bago ko patayin ang ilaw. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang amihan na umiiyak sa sakristiya. Ang babaeng ito ay isang reyna ng kanyang sariling kaharian, isang ina na handang itaya ang lahat para sa kanyang anak, at isang tao na sa wakas ay natutunang mahalin ang kanyang sarili ng buong buo. Tapos na ang binyag ng pantataksil. Ngayon, ang bawat araw ay isang binyag ng pag-asa at bagong simula.